sa isang tahimik na baryo sa baybay ng Quezon kung saan ang hangin ay may halimuyak ng alat ng dagat at ang lupa ay sagana sa puno ng niyog, namumuhay ang mag-asawang sina Ruben at Aling Celia. Kilala sila sa kanilang sipag at tiyaga bilang magkukupura. Ang gawain ng pag-aani, pagpapatuyo at pagbebenta ng kopra ang kanilang pangunahing ikinabubuhay. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gising na si Ruben. Bitbit ang kanyang itak at lubid, tutungo siya sa malawak na niyugan na kanilang inuupahan. Sa kabilang banda, si Aling Celia ay abala sa paghahanda ng pagkain at sa pag-aayos ng mga niyog na pinatuyo na sa nakaraang mga araw. Hindi man marangya ang kanilang buhay, sapat ang kanilang kinikita upang maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, may kulang pa rin. Wala silang anak. Ilang taon na silang naghihintay, umaasa at nananalangin. Ngunit tila nananatiling tahimik ang langit sa kanilang mga hiling. Gayunpaman, hindi nila hinayaang lamunin sila ng lungkot. Sa halip, lalo pa nilang pinatatag ang kanilang samahan at pananampalataya. Isang umaga, matapos ang magdamagang ulan, nagpasya si Ruben na puntahan ang isang bahagi ng niyugan na bihira nilang galugarin. Ayon sa mga matatanda sa baryo, may mga puno roon na matagal nang hindi napapakinabangan dahil sa hirap ng daan at sa mga kwento ng kababalaghan na bumabalot sa lugar. Mag-iingat ka roon, paalala ni Aling Celia habang inaabot ang kanyang baon. May mga nagsasabing may kakaibang nangyayari sa bahaging iyon. Ngumiti lamang si Ruben. Mga kwento lang yan, sayang ang mga niyog kung pababayaan. Tinahak niya ang maputik na landas, nilalampasan ang mga damo at mabababang sanga ng puno. Habang papalalim siya sa niyugan, napansin niyang tila mas malamig ang hangin at mas tahimik ang paligid. Wala ang karaniwang huni ng mga ibon at maging ang hangin ay tila marahang gumagalaw. Sa gitna ng kanyang paglalakad, may napansin siyang kakaibang liwanag sa ilalim ng isang matandang puno ng niyog. Lumapit siya, nagtataka kung ano iyon. At doon niya nakita, isang niyog na naiiba sa lahat. Hindi ito gaya ng karaniwang niyog na kayumanggi ang balat. Ang balat nito ay tila may bahagyang gintong kinang at sa tuwing tatamaan ito ng liwanag, para bang kumikislap ito. Hindi rin ito nakasabit sa puno, nakahimlay ito sa lupa, ngunit walang bakas ng pagkakahulog. Pambihira, bulong ni Ruben. Maingat niyang pinulot ang niyog. Sa kanyang paghawak, nakaramdam siya ng kakaibang init, hindi nakapapaso, ngunit sapat upang mapansin. Para bang may sariling buhay ang bagay na iyon. Saglit siyang nagalinlangan. Naalala niya ang mga babala ng matatanda, ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad. Isasama ko na lang ito, sabi niya sa sarili, baka may halaga. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, agad niyang ipinakita kay Aling Celia ang kanyang nadiskubre. Anong klaseng niyog yan? Tanong ni Aling Celia, bakas ang pagtataka sa muka. Iyan din ang tanong ko, sagot ni Ruben. Hindi ko pa nakita ang ganito. Maingat nilang inilapag ang niyog sa kanilang maliit na mesa. Pinagmasdan nila ito, iniikot-ikot, at sinusubukang unawain kung ano ang kakaiba rito. Subukan nating buksan, mungkahi ni Ruben. Ngunit bago pa man niya maitaas ang itak, biglang umihip ang hangin mula sa labas. Bumukas ang kanilang bintana at ang ilaw ng lampara ay bahagyang kumislap. Napatingin sila sa isa't isa. At bakit parang hindi natapos ni Aling Celia ang kanyang sasabihin? Sa sandaling iyon tila mas luminaw ang kinang ng niyog. Para bang tumutugon ito sa presensya nila. Ruben,
Mahina ngunit seryosong wika ni Aling Celia. Pakiramdam ko, hindi ito pangkaraniwang bagay. Tahimik na napalunok si Ruben. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang may bigat ang kanyang desisyon. Hindi na niya itinuloy ang pagbukas sa niyog. Sa halip, inilagay nila ito sa isang sulok ng kanilang bahay, malapit sa altar kung saan nakalagay ang kanilang mga santo. Para sa kanila, kung ito man ay may kakaibang pinagmulan, nararapat lamang na igalang ito. Lumipas ang gabi na puno ng katahimikan, ngunit may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanilang tahanan. Habang sila'y natutulog, hindi nila namamalayan na ang niyog ay patuloy na naglalabas ng banayad na liwanag. Isang liwanag na tila may dalang pangako o babala. At doon nagsimula ang pagbabago sa buhay ng mag-asawang magkukupura. Nagising si Aling Celia kinabukasan ng mas maaga kaysa karaniwan. Hindi dahil sa tilaok ng manok, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam. Parang may banayad na init na bumabalot sa loob ng kanilang tahanan. Umupo siya sa gilid ng kanilang kama at marahang tumingin sa paligid. Tahimik ang lahat. Ngunit nang ibaling niya ang kanyang paningin sa sulok kung saan nila inilagay ang mahiwagang niyog, napansin niyang tila mas maliwanag ang paligid nito kahit hindi pa sumisikat ang araw. "Ruben!" Mahina niyang tawag. Nagmulat ng mata si Ruben at agad na bumangon. "Bakit?" "Yung niyog." Pareho silang napatingin. Ang niyog ay hindi na lamang basta kumikislap. May bahagya itong liwanag na tila humihinga, umiilaw, sa kabahagyang humihina na para bang may sariling tibok. Dahan-dahang lumapit si Ruben. "Parang buhay." "Wag mo munang hawakan," pigil ni Aling Celia, bagamat hindi rin niya maitago ang kanyang pagnanais na malaman kung ano ang nangyayari. Ngunit sa halip na humawak, napansin ni Ruben ang isa pang bagay. Sa tabi ng niyog, may maliit na sisidlan na hindi nila naaalala na naroon kagabi. Isa itong lumang mangkok na yari sa baon ng niyog, ngunit ang laman nito ay malinaw na tubig na tila kumikislap din. "May naglagay ba nito?" Nagtatakang tanong ni Ruben. Umiling si Aling Celia. "Wala akong ginalaw kagabi." Sandaling nagkatinginan ng mag-asawa, parehong naguguluhan at bahagyang kinakabahan. "Tubig lang naman yan," sabi ni Ruben, pilit pinapakalma ang sarili. "Baka may tumulong ulan sa loob kagabi." Ngunit kahit siya ay hindi kumbinsido sa sarili niyang paliwanag. Lumapit si Aling Celia at marahang inilapit ang kanyang kamay sa mangkok. Nang madama niya ang lamig ng tubig, tila may kakaibang ginhawa ang dumaloy sa kanyang katawan. "Ang sarap sa pakiramdam," bulong niya. "Tikman mo," mungkahi ni Ruben. Sandali siyang nag-alinlangan, ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan niyang sinimsim ang tubig. At sa sandaling iyon, napapikit siya. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila nawala ang lahat ng pagod sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kasukasuan na madalas sumasakit ay biglang gumaan. Maging ang matagal ng pananakit ng kanyang likod ay tila naglaho. "Celia?" Nag-aalalang tanong ni Ruben. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. "Ruben, parang nawala ang sakit ng katawan ko." "Sigurado ka?" Tumango siya. Hindi ito ordinaryong tubig. Napatingin muli si Ruben sa mahiwagang niyog. Sa pagkakataong iyon, hindi na lamang siya nagtataka. Nagsisimula na siyang maniwala na may kakaibang kapangyarihan ang bagay na kanilang napulot. "Subukan ko rin," sabi niya. Kumuha siya ng kaunting tubig at ininom. Ilang sandali,
Naramdaman din niya ang kakaibang epekto nito. Isang lakas na tila muling sumigla sa kanyang katawan. Parang nabawasan ang bigat ng kanyang trabaho at pagod. Hindi ito pangkaraniwan, mariing wika ni Ruben. Ngunit kasabay ng kanilang paghanga ay ang pag-usbong ng isang tanong. Ano ang kapalit? Lumipas ang umaga na puno ng pagkamangha. Nagpasya silang huwag munang ipagsabi ang kanilang natuklasan. Para sa kanila, mas mabuting pag-aralan muna ang kakaibang niyog bago ito ibahagi sa iba. Habang si Ruben ay nagtungo sa niyogan, si Aling Celia naman ay nanatili sa bahay. Ngunit napansin niya ang isa pang pagbabago. Ang kanilang mga pinatuyong kopra na karaniwan ay inaabot ng ilang araw bago tuluyang matuyo, ay tila mas mabilis ang proseso. Ang ilan sa mga ito ay handa na agad ibenta kahit kahapon lamang nila ito inihanda. Paano nangyari ito? Pulong niya sa sarili. Hinawakan niya ang isa sa mga kopra. Mas magaan ito, ngunit mas mataas ang kalidad. Tila mas puro ang laman. Pagsapit ng hapon, bumalik si Ruben na may dalang karagdagang ani. Ngunit agad niyang napansin ang pagbabago. Ang dami agad nating natuyo? Gulat niyang tanong. Hindi ko rin alam kung paano, sagot ni Aling Celia. Parang may tumutulong sa atin. Nagkatinginan silang muli at sabay na napatingin sa mahiwagang niyog. Doon nila napagtanto. Hindi lamang ito nagbibigay ng kakaibang tubig. Tila naaapektuhan nito ang lahat ng bagay sa paligid nila. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pag-unawa, may kasabay ding pag-usbong ng pangamba. Ruben, seryosong wika ni Aling Celia, kung may biyaya, baka may kapalit din. Hindi agad sumagot si Ruben. Sa halip, tumingin siya sa kanilang simpleng tahanan, sa mga kopra, at sa mahiwagang niyog na patuloy na kumikislap. Kung meron man, wika niya sa wakas, handa nating harapin. Ngunit sa gabing iyon, habang sila'y muling natutulog, may isang bagay silang hindi napansin. Sa labas ng kanilang bahay, sa ilalim ng dilim ng gabi, may isang anino ang tahimik na nakamasid. At ang kanyang paningin ay nakatutok sa mahiwagang niyog. Hindi mapakali ang gabi. Habang ang karamihan sa baryo ay mahimbing nang natutulog, ang paligid ng bahay ni na Ruben at Aling Celia ay tila may sariling buhay. Ang hangin ay dumadaloy ng mas malamig kaysa karaniwan at ang mga dahon ng niyog ay marahang kumakaluskos na parabang may lihim na ibinubulong. Sa loob ng kanilang tahanan, payapang natutulog ang mag-asawa. Ngunit sa sulok kung saan nakalagay ang mahiwagang niyog, ang banayad nitong liwanag ay hindi humihina. Sa halip, tila ito'y lalong lumalakas na parabang may tinatawag. Sa labas, sa lilim ng mga puno, naroon ang isang figura. Hindi siya basta anino lamang. Siya'y may anyo, ngunit hindi ganap na malinaw. Tila hinulma ng dilim at hamog. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bahay at ang kanyang presensya ay nagdadala ng kakaibang bigat sa paligid. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya lumalakad tulad ng karaniwang tao. Ang kanyang galaw ay tila paglutang. Walang tunog, walang bakas. Pagdating niya sa may pintuan, sandali siyang huminto. Para bang may pumipigil sa kanya. Mula sa loob, ang mahiwagang niyog ay biglang kumislap ng mas maliwanag. At sa isang iglap, ang pintuan na dapat ay nakasara ay bahagyang umuga, ngunit hindi bumukas. Napaatras ang figura. Isang mahinang ungol ang lumabas mula sa kanyang bibig na tila hindi sanay sa pagtutol. Hindi pa. Bulong ng nilalang. Ang tinig ay parang hangin na dumadaan sa pagitan ng mga sanga.
Hindi pa panahon. Nanatili siya roon, nakamasid. Sa loob ng bahay, si Aling Celia ay biglang napamulat. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may matinding pakiramdam siyang hindi siya nag-iisa. Ruben, mahina niyang tawag. Ngunit hindi nagising ang kanyang asawa. Dahan-dahan siyang bumangon at tumingin sa paligid. Tahimik ang lahat, ngunit naramdaman niyang tila may mata na nakamasid sa kanila. At nang ibaling niya ang kanyang paningin sa pintuan, nakita niya ang isang aninong bahagyang gumagalaw sa labas. Napaatras siya. Ruben, mas malakas na niyang tawag. Nagising si Ruben at agad na napabangon. Ano yon? May tao sa labas. Nanginginig na wika ni Aling Celia. Agad na tumayo si Ruben at kinuha ang kanyang itak. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan, handang harapin ang sino mang naroroon. Ngunit bago pa man niya ito mabuksan, biglang humina ang hangin. At nang marahan niyang buksan ang pinto, wala na ang anino. Tanging ang tahimik na gabi at ang marahang paggalaw ng mga puno ang bumungad sa kanya. Wala naman, sabi niya, ngunit hindi buo ang kanyang paniniwala. Lumabas siya sandali. Sinuri ang paligid, ngunit wala siyang nakitang bakas ng sinuman. Pagbalik niya sa loob, nakita niyang si Aling Celia ay nakatingin sa mahiwagang niyog. Ruben, tingnan mo. Lumapit siya. Ang niyog ay mas maliwanag kaysa dati. Ngunit may bago. Sa ibabaw nito, tila may mga ukit na hindi nila napansin noon. Mga simbolo na parang sinaunang sulat, dahan-dahang lumilitaw sa balat ng niyog. Ano yan? Bulong ni Ruben. Hindi nila maintindihan ang mga simbolo, ngunit may kakaibang pakiramdam na tila may ibig sabihin ang mga ito. Parang mensahe na unti-unting ibinubunyag. At yung anino, sabi ni Aling Celia, pakiramdam ko, hindi siya basta tao. Tahimik si Ruben. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, naalala niya ang mga lumang kwento sa baryo. Mga nilalang na nagbabantay sa mga bagay na hindi dapat mapunta sa maling kamay. Baka, nagsimula siya, ngunit hindi niya natuloy ang kanyang sasabihin. Baka ano? Tanong ni Aling Celia. Huminga siya ng malalim. Baka may nagmamay-ari ng niyog na yan at hindi siya masaya na nasa atin ito. Napalunok si Aling Celia. Anong gagawin natin? Hindi agad nakasagot si Ruben. Tumingin siya sa niyog, sa mga simbolong patuloy na lumilitaw at sa ilaw na tila mas buhay kaysa dati. Babantayan natin, sa wakas ay wika niya. At aalamin natin kung ano talaga ito. Ngunit sa sandaling iyon, may isang bagay silang hindi pa nauunawaan. Ang anino na kanilang nakita ay hindi basta tagamasid lamang. Ito ay nagbabalik. At sa bawat gabi na lumilipas, mas lumalapit ito, mas nagiging malinaw, mas nagiging mapanganib. Sa labas ng kanilang tahanan, sa kailaliman ng niyugan, muling nabuo ang figura mula sa dilim. At sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi na lamang nakamasid, kundi naghihintay. Mabigat ang umagang sumalubong kina Ruben at Aling Celia. Bagaman sumikat ang araw gaya ng dati, may kakaibang katahimikan sa paligid na tila may nakatagong tensyon. Ang mga ibon ay bihirang marinig at maging ang hangin ay tila nag-aalangan na gumalaw. Tahimik na nagkakape si Ruben habang pinagmamasdan ng mahiwagang niyog. Ang mga simbolong lumitaw noong gabi ay mas malinaw na ngayon, tila nakaukit sa balat nito, ngunit bahagyang kumikislap na para bang buhay. Hindi ito pangkaraniwan.
Mahinang sabi ni Aling Celia habang inilalapag ang kanilang agahan. At yung nakita ko kagabi, hindi ko yun basta maiwawalang bahala. Tumango si Ruben. Ako man. Saglit silang natahimik. Sa wakas nagsalita si Ruben. May naalala akong isang matanda sa kabilang baryo, si Mang Isko. Sinasabi ng mga tao na marami siyang alam sa mga ganitong bagay. Nagalinlangan si Aling Celia. Iyong sinasabing manghihilot na may alam sa mga anting-anting? Oo, sagot ni Ruben. Kung may makakatulong sa atin na maintindihan ito, siya na siguro iyon. Matapos ang maikling pag-uusap, nagpasya silang puntahan si Mang Isko. Ngunit bago sila umalis, muli nilang tiningnan ang mahiwagang niyog. Sa pagkakataong iyon, napansin ni Aling Celia ang isang bagong detalye. Ruben, may nadagdag. Lumapit siya. Sa pagitan ng mga simbolo, may isang guhit na tila kahugis ng mata. Isang mata na nakapikit. At sa sandaling iyon, dahan-dahan itong bumukas. Napatras si Aling Celia. Nakita mo yon? Hindi agad nakapagsalita si Ruben, ngunit malinaw sa kanyang muka ang gulat. Ang mata sa niyog ay muling nagsara, at ang liwanag nito ay bahagyang humina, na para bang wala lang nangyari. Hindi na ito basta mahiwaga, bulong ni Ruben. May sarili itong kamalayan. Mas lalo pang bumigat ang kanilang pakiramdam. Sa kabila nito, nagpasiya pa rin silang ituloy ang pagpunta kay Mang Isko. Iniwan nila ang niyog sa loob ng bahay, ngunit bago sila tuluyang umalis, napansin ni Ruben ang isang kakaibang pangyayari. Ang pinto, na karaniwang kailangan pang isara ng maigi, ay kusa nitong dahan-dahang sumara. At nang ito'y tuluyang magsara, may marahang tunog na tila kandado kahit wala naman silang inilagay. Nagkatinginan ng mag-asawa. Para bang ayaw nitong umalis tayo, sabi ni Aling Celia. Ngunit huli na upang umatras. Tinahak nila ang daan patungo sa kabilang baryo. Habang sila'y naglalakad, napansin nilang tila mas mabigat ang kanilang mga hakbang na para bang may puwersang pumipigil sa kanila. Pagdating nila sa kubo ni Mang Isko, nadatnan nila itong nakaupo sa labas, tila naghihintay. Hindi na sila nagtaka. Alam kong darating kayo. Bungad nito, hindi man lang tumitingin sa kanila. Napatingin sina Ruben at Aling Celia sa isa't isa. Paano niyo po nalaman? Tanong ni Ruben. Dahan-dahang tumingin si Mang Isko. Ang kanyang mga mata ay tila malalim, puno ng karanasan at kaalaman. Dahil kagabi pa lamang, wika niya, gumalaw na ang hangin. Nanlamig ang pakiramdam ni Aling Celia. May napulot kayo, dugtong ni Mang Isko, na hindi dapat napasa inyo. Tahimik si Ruben. Isang niyog po, pero hindi pangkaraniwan. Tumango si Mang Isko. Hindi yan basta niyog. Kung ganon po, ano ito? Tanong ni Aling Celia, may halong pag-asa at takot. Saglit nananahimik ang matanda bago sumagot. Iyan ay isang sisidlan. Ano? Sabay nilang tanong. Tumingin si Mang Isko sa malayo, na para bang inaalala ang isang bagay na matagal nang nakabaon sa nakaraan. Ang isang kapangyarihan na matagal nang ikinubli, wika niya. At ngayon, nagising na. Napalunok si Ruben. May nakita po kaming anino kagabi. Hindi na nagulat si Mang Isko. Tagabantay iyon, sagot niya. At hindi siya titigil hanggat hindi niya nababawi ang bagay na nasa inyo. Kung ganon, nanginginig na sabi ni Aling Celia, dapat po ba namin itong isauli? Ngunit hindi agad sumagot si Mang Isko.
Sa halip, tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa kanila. Hindi na ganun kadali, sabi niya. Kapag ang isang sisidlan ay nagising, pumipili na ito ng kanyang magiging kasama. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Ruben. Tinitigan siya ng matanda. Ibig kong sabihin, kayo na ang pinili nito. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. At kapag tinanggihan ninyo, dagdag ni Mang Isko, hindi lamang kayo ang maaapektuhan, kundi pati ang buong baryo. Tahimik ang mag-asawa, hindi malaman kung ano ang gagawin. Kung ganon po, wika ni Ruben, ano ang dapat naming gawin? Huminga ng malalim si Mang Isko bago sumagot. May paraan upang makontrol ang kapangyarihan nito, sabi niya. Ngunit may kapalit. Ano po yun? Tanong ni Aling Celia. Matagal bago sumagot ang matanda. Kapag pinili ninyong yakapin ang biyaya nito, wika niya, kailangan ninyong tanggapin na may bahagi ng inyong buhay na hindi na babalik sa dati. Nanginginig ang puso ni Aling Celia. Anong bahagi po iyon? Tumingin si Mang Isko sa kanilang dalawa at sa unang pagkakataon may bakas ng lungkot sa kanyang mukha. Ang kapayapaan. Natahimik ang paligid. At sa sandaling iyon, tila naramdaman nilang may isang bagay na nagsimula na, isang landas na hindi na nila maaaring balikan. Sa malayo, sa loob ng kanilang tahanan, ang mahiwagang niyog ay muling kumislap. At ang simbolong hugis mata ay tuluyang nagmulat. Hindi naging magaan ang kanilang pag-uwi mula sa kubo ni Mang Isko. Ang bawat hakbang ni na Ruben at Aling Celia ay tila may kasamang bigat, hindi lamang sa katawan, kundi sa isipan. Ang mga salitang kanilang narinig ay paulit-ulit na bumabalik sa kanilang alaala. Kayo na ang pinili nito. May kapalit. Ang kapayapaan. Pagdating nila sa kanilang tahanan, agad nilang napansin ang kakaibang pagbabago. Ang paligid ng kanilang bahay ay tila mas tahimik kaysa dati. Walang huni ng ibon, walang galaw ng hangin, at higit sa lahat, may pakiramdam na tila may naghihintay sa loob. Dahan-dahang binuksan ni Ruben ang pinto. Isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanila. Pagpasok nila, sabay silang napahinto. Ang mahiwagang niyog na iniwan nila sa sulok ay wala na roon. Ruben, mahina ngunit nanginginig na, sabi ni Aling Celia. Agad niyang nilibot ang tingin sa buong bahay. Imposible. Dito lang natin iniwan yon. Ngunit bago pa sila tuluyang mataranta, may narinig silang mahinang tunog mula sa likod ng kanilang bahay. Isang tunog na parang may gumagalaw sa tuyong dahon. Hindi nagdalawang isip si Ruben. Hinawakan niya ang kanyang itak at dahan-dahang lumabas. Sumunod si Aling Celia, bagamat ramdam ang kaba. Pagdating nila sa likod ng bahay, doon nila nakita ang mahiwagang niyog. Nasa gitna ito ng lupa, nakapwesto ng tila sinadya. At sa paligid nito, ang lupa ay tila bahagyang nasunog, itim at tuyong-tuyo, na para bang may naganap na kakaibang enerhiya. Paano ito napunta rito? Bulong ni Ruben. Ngunit hindi iyon ang pinaka nakakagulat. Sa harap ng niyog, may isang figura, ang parehong anino na nakita nila noong gabi. Ngunit ngayon, mas malinaw na ito. Hindi na lamang ito isang hugis. May anyo na itong kahawig ng tao, ngunit ang balat ay tila gawa sa usok at dilim. Ang mga mata nito ay kumikislap ng mapusyaw na liwanag, at ang presensya nito ay nagdadala ng matinding lamig sa paligid. Napahinto ang mag-asawa. Sa wakas, wika ng nilalang, ang tinig ay malalim
at tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Kayo ang mga bagong tagapag-ingat. Napalunok si Ruben ngunit hindi umatras. Ano ka? Bahagyang ngumiti ang nilalang kung ngiti man iyon. Ako ang tagabantay, sagot nito. At kayo ay nasa unang pagsubok. Anong pagsubok? Tanong ni Aling Celia, pilit pinatatag ang sarili. Itinuro ng nilalang ang mahiwagang niyog. Ang sisidlan ay hindi basta nagbibigay, paliwanag nito. Sinusubok nito kung karapat-dapat ang mga pinili nito. Kung hindi, mariing tanong ni Ruben. Sandaling natahimik ang nilalang bago sumagot. Kung hindi, kukunin nito ang lahat. Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga dahon ng niyog ay nag-ingay at ang lupa sa paligid ay tila bahagyang yumanig. Ano ang kailangan naming gawin? Tanong ni Ruben. Ngayon ay buo na ang kanyang loob. Dahan-dahang umikot ang nilalang sa paligid ng mahiwagang niyog. May 3 pagsubok, sabi nito. At ito ang una, ang pagsubok ng hangarin. Hangarin? Ulit ni Aling Celia. Tumigil ang nilalang at tumingin sa kanila. Bakit ninyo nais ang kapangyarihan ng niyog? Napatingin sina Ruben at Aling Celia sa isa't isa. Wala silang agad na sagot. Para sa kabuhayan. Sagot ni Ruben matapos ang ilang sandali. Para gumaan ang buhay namin. Para sa pamilya. Dagdag ni Aling Celia, bahagyang nanginginig. Para magkaroon kami ng mas maayos na kinabukasan. Tahimik na nakinig ang nilalang. Ngunit hindi ito nasiyahan. Hindi sapat. Malamig nitong tugon. Biglang nagbago ang paligid. Sa isang iglap, tila nagdilim ang lahat. Ang lupa ay naglaho sa kanilang mga paa at napalitan ito ng isang malawak na espasyo na puno ng anino. Naramdaman nilang tila nahiwalay sila sa isa't isa. Celia! Sigaw ni Ruben. Ruben! Tugon niya, ngunit hindi nila makita ang isa't isa. Sa gitna ng dilim, muling narinig ang tinig ng nilalang. Ang tunay na hangarin ay hindi nasusukat sa salita. Unti-unting lumitaw ang mga imahe sa paligid nila, mga alaala, mga pangarap, at mga takot. Para kay Ruben, nakita niya ang sarili niyang pagod na pagod sa pagtatrabaho, ang kahirapan, at ang kanyang lihim na hangaring yumaman, hindi lamang para sa pamilya, kundi para mapatunayan sa iba na kaya niyang umangat. Para kay Aling Celia, nakita niya ang kanyang matagal na pangungulila, ang kanyang pagnanais na magkaroon ng anak, at ang sakit na dulot ng kawalan nito. Ang mga ito ay hindi nila masabi sa isa't isa, ngunit ngayon, lantad ang lahat. At ngayon, wika ng nilalang, pumili kayo. Biglang lumiwanag ang isang bahagi ng dilim. May 2 landas na lumitaw. Sa kaliwa, isang buhay na sagana sa yaman, kasaganaan at tagumpay. Sa kanan, isang simpleng buhay, ngunit may kapayapaan at katuparan ng puso. Isa lamang ang maaari ninyong piliin, sabi ng nilalang, at ang inyong desisyon ang magtatakda ng inyong kapalaran. Tahimik ang paligid. Walang nagsalita. Ngunit ang oras ay tila mabilis na lumilipas. At sa sandaling iyon, napagtanto ng mag-asawa. Ang pagsubok na ito ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan ng mahiwagang niyog. Ito ay tungkol sa kanilang sarili. Sa gitna ng kakaibang espasyong nilikha ng dilim, nanatiling magkalayo sina Ruben at Aling Celia, parehong nakatayo sa harap ng 2 landas na tila sumasalamin sa kanilang mga puso.
Tahimik ang paligid, ngunit ang katahimikang iyon ay may bigat. Parang bawat segundo ay sinusukat, bawat paghinga ay may kahulugan. Para kay Ruben, ang landas sa kaliwa ay kumikislap sa kanyang paningin. Nakita niya ang sarili na may malawak na lupain, masaganang ani, at buhay na hindi na kailangan pang magbanat ng buto araw-araw. Wala nang pag-aalala sa pagkain, wala nang pagod na hindi masuklian. Ngunit kasabay nito, may aninong dumidikit sa kanyang mga pangarap. Isang pakiramdam na kahit nasa kanya na ang lahat, may kulang pa rin. Samantala, sa kabilang banda, ang landas sa kanan ay payak. Wala itong kinang, walang pangako ng kayamanan. Ngunit may kakaibang init na nagmumula rito. Isang pakiramdam ng katahimikan ng pagiging buo. Sa kabilang dako, si Aling Celia ay nakatayo rin sa harap ng parehong pagpipilian. Sa kaliwang landas, nakita niya ang kanyang sarili na may malaking bahay, saganang pagkain, at walang iniintinding problema. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nananatili ang kanyang pangungulila, ang kawalan ng anak na matagal na niyang inaasam. Sa kanang landas, iba ang kanyang nakita. Isang simpleng tahanan tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, may batang tumatakbo sa bakuran. May tawanan, may yakap, at may pagmamahal na hindi kayang tumbasan ng anumang yaman. Napaluha siya. Ruben! Mahina niyang bulong. Kahit hindi niya alam kung maririnig siya ng kanyang asawa. Sa gitna ng dilim, muling umalingaw-ngaw ang tinig ng tagabantay. Pumili na kayo. Mabigat ang sandali. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang mga puso, may isang bagay na malinaw. Hindi ang kinang ng kayamanan ang tunay na hinahanap nila. Hindi ang kapangyarihan, kundi ang katuparan. Sa halos parehong sandali, sabay silang humakbang. Pareho nilang pinili ang landas sa kanan. At sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ang buong paligid. Ang dilim ay unti-unting naglaho at ang hangin ay naging magaan. Ang pakiramdam ng takot ay napalitan ng kakaibang kapayapaan. Muling lumitaw ang anyo ng tagabantay sa kanilang harapan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang presensya ay hindi na ganoon kabigat. Napili ninyo. Wika nito, na tila may bahagyang paggalang sa kanyang tinig. Ang landas na hindi madalas piliin. Nagkatinginan sina Ruben at Aling Celia. At ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Ruben. Dahan-dahang lumapit ang tagabantay sa mahiwagang niyog na ngayon ay mas maliwanag kaysa dati. Ibig sabihin, sagot nito, na ang inyong puso ay hindi alipin ng kasakiman. Kung ganon, sabi ni Aling Celia, nakapasa ba kami? Saglit na nanahimik ang nilalang. Sa unang pagsubok, oo. Isang mahinang liwanag ang bumalot sa kanila. Sa isang iglap, bumalik sila sa likod ng kanilang bahay. Parang walang nangyari, ngunit malinaw sa kanilang pakiramdam na may nagbago. Ang mahiwagang niyog ay nasa kanilang harapan, tahimik ngunit buhay. Ngunit may bago. Ang simbolong hugis mata sa ibabaw nito ay hindi na nakapikit. Ito ay bahagyang nakabukas at tila nakamasid sa kanila. Ano ang susunod? Tanong ni Ruben. Ang ikalawang pagsubok, sagot ng tagabantay. Unti-unti itong umatras na parang nagiging bahagi muli ng dilim. Ngunit tandaan ninyo, dagdag nito, habang lumalalim ang inyong paglalakbay, mas mabigat ang kapalit. Anong klasing pagsubok ang susunod? Tanong ni Aling Celia. Ngunit hindi na sumagot ang nilalang. Sa halip, ito ay tuluyang naglaho. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Sa sandaling iyon,
Napansin ni Ruben ang isang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga puno ng niyog sa kanilang bakuran na dati karaniwan lamang ay tila mas matayog, mas buhay. Ang mga bunga nito ay mas malalaki at ang mga dahon ay mas luntian. Ngunit kasabay nito, may isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang anino ng bawat puno ay tila mas madilim kaysa dati. Ruben, mahinang tawag ni Aling Celia. Napalingon siya. Pakiramdam ko, nagsisimula pa lang talaga tayo. Tumingin si Ruben sa mahiwagang niyog, sa mga simbolong patuloy na nagbabago at sa mundong tila unti-unting naaapektuhan ng presensya nito. Hindi na tayo makakabalik sa dati, wika niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na sila umatras. Sa halip, mas tumibay ang kanilang loob. Sapagkat alam nilang ang landas na kanilang pinili ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan, kundi tungkol sa kung sino sila bilang tao. At sa kailaliman ng niyugan, sa lugar na hindi naaabot ng liwanag, ang tagabantay ay muling nagpakita. Ngunit hindi na siya nag-iisa. May isa pang presensya sa dilim, mas malaki, mas mabigat at mas mapanganib. At nagsimula na sila, bulong ng bagong nilalang. Oo, sagot ng tagabantay. At malapit na nilang harapin ang hindi nila kayang iwasan. Sa malayo, ang mahiwagang niyog ay muling kumislap. At ang mata nito ay unti-unting bumukas pa. Mula nang maglaho ang tagabantay, hindi na muling naging payapa ang paligid ng tahanan ni na Ruben at Aling Celia. Lumipas ang ilang araw na tila mas mabigat kaysa dati. Bagaman patuloy ang pagdami ng kanilang ani at mas gumagaan ang kanilang trabaho dahil sa impluwensya ng mahiwagang niyog, kapansin-pansin din ang mga pagbabagong hindi may paliwanag. Ang mga puno ay mas lumalago, ngunit ang kanilang mga anino ay tila mas humahaba at mas dumidilim kahit sa ilalim ng sikat ng araw. Isang hapon, habang abala si Ruben sa pag-aayos ng kanilang mga kopra, napansin niyang tila may kakaibang galaw sa dulo ng niyugan. Parang may dumaan. Isang aninong mabilis na naglaho sa pagitan ng mga puno. Napahinto siya. Celia, tawag niya. Lumabas si Aling Celia mula sa bahay. Bakit? May nakita akong gumalaw doon sa dulo, sagot ni Ruben, sabay turo. Tumingin si Aling Celia, ngunit wala siyang nakita. Baka naman napagkamalan mo lang, sabi niya, bagamat may bahagyang kaba sa kanyang tinig. Umiling si Ruben. Hindi, may iba na rito. Hindi na nila kailangang maghintay ng matagal para makatiyak. Pagsapit ng gabi, muling bumalot ang kakaibang lamig sa kanilang paligid. Ang hangin ay tumahimik. At ang mahiwagang niyog na kanilang inilagay muli sa loob ng bahay ay nagsimulang kumislap ng mas maliwanag kaysa dati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang liwanag ang dala nito. May tunog. Isang mahinang ugong na tila nagmumula sa kailaliman. Ruben, bulong ni Aling Celia. Lumapit sila sa niyog. Ang simbolong hugis mata ay tuluyan ng nakabukas. At sa loob nito, tila may gumagalaw, parang anino sa loob ng liwanag. Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang pinto ay bumukas ng malakas at ang ilaw ng lampara ay halos mamatay. Napaatras ang mag-asawa. At sa pintuan, naroon ang nilalang. Ngunit hindi na ito ang tagabantay na kanilang nakilala. Ang anyo nito ay mas malinaw, ngunit mas nakakatakot. Ang kanyang katawan ay tila hinubog ng makapal na usok at dilim, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa malamig na liwanag.
mas mabigat ang kanyang presensya. Parang ang hangin mismo ay nahihirapang gumalaw sa kanyang paligid. Hindi ninyo dapat tinanggap ang kapangyarihan, wika nito. Ang tinig ay mas malalim at mas mapanganib kaysa sa tagabantay. Sino ka? Matapang na tanong ni Ruben, bagamat ramdam ang takot. Hindi ako tulad ng unang nakaharap ninyo, sagot ng nilalang. Ako ang aninong hindi mapipigil. Napalunok si Aling Celia. Ano ang gusto mo sa amin? Tanong niya. Dahan-dahang lumapit ang nilalang, bawat hakbang ay may kasamang paglamig ng paligid. Ang sisidlan na hawak ninyo ay hindi lamang para sa inyo, sabi nito. At hindi ito dapat manatili sa mundong ito. Napatingin si Ruben sa mahiwagang niyog. Hindi namin ito ninakaw, mariin niyang sagot. Napulot lang namin ito. Ang pag-angkin ay hindi lamang sa pagkuha. Malamig na tugon ng nilalang. Ito ay sa pagtanggap. Biglang kumislap ang niyog. At sa isang iglap, tila may puwersang bumalot sa mag-asawa. Hindi sila makagalaw. Ngayon, sabi ng nilalang, hahawakan ninyo ang tunay na kapalit. Unti-unting nagbago ang paligid. Ang kanilang tahanan ay naglaho at napalitan ng isang madilim na tanawin. Isang lugar na tila wala sa mundo ng tao. Ang lupa ay basag-basag, ang hangin ay mabigat at ang langit ay walang liwanag. Ano ito? Bulong ni Aling Celia. Ito ang mundong pinanggalingan ng kapangyarihang inyong tinanggap, sagot ng nilalang. At ito ang ikalawang pagsubok, ang pagsubok ng sakripisyo. Anong klaseng sakripisyo? Tanong ni Ruben, pilit nilalabanan ng takot. Ngunit hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip itinuro nito ang 2 anyo na unti-unting lumilitaw sa kanilang harapan. 2 figura. Isang matandang lalaki, mahina, sugatan at tila nasa bingit ng kamatayan. At isang batang babae, malusog ngunit umiiyak, nakatingin sa kanila na parang humihingi ng tulong. Isa lamang ang maaari ninyong iligtas, sabi ng nilalang, at ang inyong pipiliin ay may kapalit na hindi na mababawi. Naramdaman ni Aling Celia ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bata, ang matanda, parehong nangangailangan, parehong mahalaga. Hindi ito tama, bulong niya. Walang tama o mali sa kapangyarihan, sagot ng nilalang. Mayroon lamang kapalit. Napatingin si Ruben kay Aling Celia. At sa sandaling iyon, naalala nila ang kanilang napiling landas. Hindi kasakiman, hindi kapangyarihan, kundi ang puso. Ngunit ngayon, ang kanilang puso ang sinusubok at ang desisyong kanilang gagawin ay magbabago ng lahat. Nakatayo sina Ruben at Aling Celia sa gitna ng mundong tila walang buhay. Isang lugar na hindi nila maipaliwanag kung panaginip ba o katotohanan. Ang hangin ay mabigat at ang katahimikan ay parang may kasamang sigaw na hindi marinig. Sa kanilang harapan, naroon ang 2 nilalang. Ang matandang lalaki, nakahandusay, hirap huminga, tila ilang sandali na lamang ang natitira sa kanyang buhay. At ang batang babae, nakatayo ngunit umiiyak, ang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. Isa lamang, muling paalala ng aninong nilalang. Pumili kayo. Napakapit si Aling Celia sa braso ni Ruben. Hindi ko kaya. Wala tayong pagpipilian. Mahina ngunit matatag na sagot ni Ruben. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang sarili, siya man ay nahihirapan. Paano mo pipiliin kung sino ang dapat mabuhay? Ang matanda
na maaaring may iniwang pamilya, may mga alaala at may buhay na malapit ng magwakas. Ang bata na may hinaharap pa, may mga pangarap at may buhay na nagsisimula pa lamang. Hindi ito makatarungan, bulong ni Aling Celia habang tumutulo ang kanyang mga luha. Ang kapangyarihan ay hindi kailanman naging makatarungan. Malamig na sagot ng nilalang. Tahimik na tumingin si Ruben sa dalawang figura. Sa kanyang isipan, naglaban ang kanyang lohika at ang kanyang puso. Kung praktikal, ang bata ang dapat iligtas. Ngunit ang matanda, may buhay na pinanday, may mga alaala at marahil ay may mga mahal sa buhay na naghihintay. Ruben, mahinang sabi ni Aling Celia. Napalingon siya. Kung tayo ang nasa kalagayan nila, ano ang gugustuhin natin? Tanong niya. Hindi agad nakasagot si Ruben. Ngunit ang tanong na iyon ay tumimo sa kanyang puso. Kung siya ang matanda, tatanggapin ba niya ang katapusan para sa kapakanan ng bata? Kung siya ang bata, pipiliin ba niyang mabuhay kapalit ng buhay ng iba? Muling tumingin si Ruben sa dalawang nilalang. At sa sandaling iyon, may napansin siya. Ang matandang lalaki, bagamat mahina, ay bahagyang nakangiti. Parang tinatanggap ang kanyang kapalaran. Samantala, ang batang babae ay nanginginig, takot na takot, at kumakapit sa pag-asang may magliligtas sa kanya. Napapikit si Ruben. Pipili ako, wika niya. Ruben, bulong ni Aling Celia, may halong takot. Dahan-dahang lumapit si Ruben sa bata. Lumuhod siya sa harap nito. Huwag kang matakot, sabi niya. Ang tinig ay puno ng kabaitan. Pagkatapos tumayo siya at humarap sa nilalang. Siya ang pipiliin namin, mariin niyang sabi. Napaluha si Aling Celia, ngunit tumango siya. Oo, siya. Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos biglang umihip ang malamig na hangin. Ang matandang lalaki ay unti-unting naglaho, parang abo na tinangay ng hangin. Napapikit si Aling Celia. Ngunit ang batang babae ay nanatili. Unti-unting tumigil ang kanyang pag-iyak. At sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang muka ay naging kalmado. At ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Hindi na puno ng takot, kundi ng kakaibang kapangyarihan. Napaatras sina Ruben at Aling Celia. Ano? Bulong ni Ruben. Ngumiti ang bata. At sa wakas, wika nito, ngunit ang tinig ay hindi na pangbata. Ito'y malalim at tila nagmumula sa parehong pinagmulan ng mahiwagang niyog. Kayo ay pumasa. Biglang nagliwanag ang paligid. Ang madilim na mundo ay naglaho at muli silang napunta sa kanilang bakuran. Ang mahiwagang niyog ay nasa kanilang harapan, kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. At sa unang pagkakataon, ang simbolong mata nito ay tuluyang nagbukas. Ngunit hindi iyon ang pinakanakakagulat. Sa kanilang harapan, muling lumitaw ang tagabantay. Ngunit ngayon, ang kanyang anyo ay mas malinaw at ang kanyang presensya ay hindi na kasing bigat. Natapos ninyo ang ikalawang pagsubok, sabi niya. Yung bata, tanong ni Aling Celia. Isang anyo lamang, sagot ng tagabantay. Ang pagsubok ay hindi tungkol sa kung sino ang inyong ililigtas, kundi kung paano kayo magpapasya. Tahimik si Ruben. Pinili ninyo ang may hinaharap, dagdag ng tagabantay. Ngunit hindi dahil sa pakinabang, kundi dahil sa awa.
Napayuko si Aling Celia. Ngunit tandaan ninyo, patuloy ng nilalang, ang bawat sakripisyo ay may bakas. Biglang kumislap ang mahiwagang niyog. At sa isang iglap, may kakaibang kirot na naramdaman si Ruben sa kanyang dibdib. Napahawak siya rito. "Ruben!" sigaw ni Aling Celia. "Ayos lang ako," pilit niyang sabi, ngunit malinaw na may nagbago. "Ang ikalawang pagsubok ay may kapalit," sabi ng tagabantay. "At iyon ay nagsimula na." "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ni Aling Celia. Ngunit hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, tumingin ito sa mahiwagang niyog. "Ang huling pagsubok," wika nito, "ang magtatakda kung kayo ay magiging tunay na tagapag-ingat o tuluyang mawawala." Biglang bumigat ang hangin. At ito ang pinakamahirap sa lahat. Tahimik ang mag-asawa. Ngunit sa kabila ng takot, hindi na sila umatras. Dahil alam nilang malapit na silang makarating sa katotohanan. Kung ano nga ba talaga ang mahiwagang niyog. At kung ano ang tunay nitong hinihing. Ang gabi ay muling bumalot sa kanilang tahanan. Ngunit hindi na ito tulad ng mga nakaraang gabi. May kakaibang bigat sa hangin. Parang ang buong paligid ay naghihintay sa isang bagay na hindi na maiiwasan. Tahimik na nakaupo sina Ruben at Aling Celia sa harap ng mahiwagang niyog. Ang liwanag nito ay hindi na banayad. Ito'y mas malinaw, mas buhay, at tila may sariling pulso na sumasabay sa tibok ng kanilang mga puso. Ngunit may kapalit na. Paminsan-minsan, napapahawak si Ruben sa kanyang dibdib. Ang kirot na naramdaman niya matapos ang ikalawang pagsubok ay hindi nawawala. Sa halip, ito'y unti-unting lumalalim. "Ruben," mahinang tawag ni Aling Celia. "Ayos lang ako," sagot niya, bagamat halatang pinipilit lamang. Hindi na siya kinumbinsi pa ni Aling Celia. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa, mahigpit, na para bang ayaw na niyang pakawalan. Sa sandaling iyon, biglang kumislap ang mahiwagang niyog. Mas maliwanag kaysa dati. At sa isang iglap, nawala ang kanilang paligid. Napunta sila sa isang kakaibang lugar. Hindi ito tulad ng naunang mundo ng dilim. Sa pagkakataong ito, tila nasa pagitan sila ng liwanag at anino. Ang lupa ay parang salamin, sumasalamin sa kanilang mga anyo, ngunit may bahid ng iba pang muka na hindi nila kilala. Sa kanilang harapan, muling lumitaw ang tagabantay. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Sa kanyang likuran, naroon ang mas madilim na nilalang. Ang aninong unang nagpakita sa kanila ng ikalawang pagsubok. Ang huling pagsubok, wika ng tagabantay, ay ang pagsubok ng pagtalikod. "Pagtalikod?" ulit ni Ruben, pilit pinatatag ang sarili sa kabila ng sakit. Tumango ang nilalang. "Sa puntong ito," paliwanag nito, "may kapangyarihan na kayong hawak. May biyayang hindi karaniwan. Ngunit ang tanong, handa ba kayong iwanan ito?" Biglang kumislap ang paligid. At sa kanilang harapan, lumitaw ang dalawang anyo. Sa kaliwa, isang buhay na higit pa sa kanilang inaasam. Malawak na lupain, masaganang ani, yaman at kapangyarihan. Ang kanilang pangalan ay kilala at ang kanilang buhay ay puno ng kasaganaan. Sa kanan, ang kanilang dating buhay, isang maliit na bahay, simpleng pamumuhay, walang katiyakan sa kinabukasan. Ngunit may kakaiba. Sa simpleng buhay na iyon, si Ruben ay mukhang malusog, walang sakit, walang kirot. At si Aling Celia, may hawak na isang sanggol.
Napahigpit ang kapit niya sa kamay ni Ruben. "Ruben!" Nanginginig niyang sabi. Nakita rin ito ni Ruben ang kanyang sakit at ang kanilang pangarap. "Kung pipiliin ninyo ang kapangyarihan," wika ng madilim na nilalang, "mananatili ang lahat ng inyong natamo, ngunit may kapalit na hindi na mawawala." "At kung tatalikuran namin ito?" tanong ni Ruben. "Tatalikuran ninyo ang lahat ng biyaya nito," sagot ng tagabantay. "At babalik kayo sa simula." Tahimik ang paligid. Ngunit ang desisyon ay malinaw na mas mabigat kaysa sa mga nauna. Hindi lamang ito tungkol sa iba. Ito ay tungkol sa kanila. Sa kanilang kinabukasan. Sa kanilang pangarap. Unti-unting napaluha si Aling Celia. "Ang gusto ko lang ay maging buo tayo," bulong niya. Napatingin si Ruben sa kanya. Sa kabila ng lahat. Ang hirap, ang pagsubok, ang takot. Isang bagay ang hindi nagbago. Ang kanilang pagmamahalan. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Aling Celia. "Kung mawawala ang lahat," sabi niya, "pero makukuha naman natin ang tunay na mahalaga. Hindi iyon kawalan." Tumingin siya sa mahiwagang niyog. Sa liwanag nito. Sa kapangyarihang maaring magbago ng kanilang buhay. At dahan-dahan, umiling siya. "Tatalikuran namin ito." Tahimik ang paligid. Pagkatapos, biglang nagliwanag ang lahat. Ang mahiwagang niyog ay kumislap ng husto at ang simbolong mata nito ay unti-unting nagsara. Ang madilim na nilalang ay naglaho at ang tagabantay ay dahan-dahang tumango. "Natapos ninyo," wika nito. Sa isang iglap, bumalik sila sa kanilang tahanan. Ngunit wala na ang mahiwagang niyog. Wala na ang liwanag. Wala na ang kapangyarihan. Tanging ang tahimik na gabi ang natira. Napatingin si Aling Celia kay Ruben. "Ruben!" Ngunit bago pa siya magsalita, napansin niya ang isang bagay. Si Ruben na kanina'y may sakit ay nakatayo ng tuwid. Wala na ang kirot sa kanyang muka. "Wala na," bulong niya, sabay hawak sa kanyang dibdib. Nawala na ang sakit. Napaluha si Aling Celia, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumalik sa normal ang kanilang buhay. Wala na ang kakaibang paglago ng mga puno. Wala na ang mahiwagang tubig. Ngunit may isang bagay na nagbago. Isang umaga, habang si Aling Celia ay naghahanda ng kanilang pagkain, nakaramdam siya ng kakaiba. Isang pakiramdam na hindi niya naramdaman kailanman. At nang dumaan ang mga araw, nakumpirma niya. "Ruben," sabi niya, ang tinig ay puno ng emosyon. "Ano yon?" Ngunit hindi na niya kailangang magsalita pa. Sa kanyang mga mata pa lamang, alam na ni Ruben. Unti-unti siyang napangiti. At sa wakas, ang kanilang matagal nang hinihintay ay dumating. Sa isang simpleng buhay, sa gitna ng hirap at pagsubok, natagpuan nila ang biyayang hindi kailanman kayang ibigay ng anumang kapangyarihan. At sa malayo, sa lugar na hindi na nila maaabot, ang mahiwagang niyog ay muling nanahimik, naghihintay para sa susunod na tatawagin nito. Wakas.